Ang lahat po ng mga sasakyan na mayroong 4 or mas higit pa na mga gulong ay mayroong proper wheel alignment. At ang wheel alignment po na ito ay kailangan chine-check or ipinapacheck after a certain period of time. Preferably doon sa mayroong computerized wheel alignment na services para mas accurate. Kapag ang mga gulong po kasi natin ay hindi naka-align ng maayos, hindi po maganda ang magiging handling nito. Bukod pa doon, mas mabilis maupod ang mga gulong at malaki rin po ang nagiging epekto nito sa fuel consumption natin. At dahil sa tuwing gagamit tayo ng sasakyan, yan po ay inililiko-liko natin ang mga gulong, nadadaan po yan sa mga lubak-lubak, at kuminsan ay may karga pa tayong mabibigat, dumadating po talaga yung time na nawawala po yan sa proper alignment. Mayroon pong 3 klase ng wheel alignment. At ang una po dito ay yung tinatawag na camber. Mas madali pong silipin itong camber kapag ikaw ay nasa bungad ng sasakyan. Kapag nasilip nyo po na yung mga gulong ay mas magkalapit yung bottom part kaysa doon sa taas, ang tawag po dyan ay positive camber. Kapag ang magkalapit naman ay yung nasa top part at mas magkalayo yung bottom part, ang tawag naman po dyan ay negative camber. Kapag sobra po sa positive camber, mas madali pong napupudpod yung outer side ng mga gulong. Pero meron pong iba na sadyang nilalakihan yung positive camber nila, katulad ng mga malalaking truck at saka yung mga nag-off-roading. Kasi guys, kapag ka naka-positive camber, mas madaling iliko kahit na mabigat yung daladala yung sasakyan. At saka mas madaling imanibela kahit na doon sa mga challenging na terrain. Pagka naman naka-negative camber, mas mabilis naman pong napupudpod yung inner part ng mga gulong. Meron po talagang mga nagsiset up ng naka-negative camber katulad ng mga kumakarera sa circuit. Kasi guys, mas maganda ang kapit nito sa mga tight corner. Tapos meron ding mga nagsiset up sa Japan na subculture ng JDM na tinatawag nilang Onikian or Demon Camber, na talagang ino-over nila yung negative camber para ma-lower ng gusto yung sasakyan na pinapoporma. Ang isa pang uri ng alignment ay yung tinatawag na caster. Ito naman guys, hindi nakaka-apekto to sa rate ng pagkapudpud ng gulong. Pero meron din itong tinatawag na positive caster at saka negative caster. Ito naman ay nasusukat sa pamamagitan ng imaginary line mula doon sa upper steering arm ball joint hanggang doon sa lower steering arm ball joint. Sa positive caster, ang ibabaw ng imaginary line na ito ay mas malapit doon sa driver. Kapag negative caster naman, ang ibabaw ng imaginary line na ito ay mas malayo doon sa driver. Mahalaga po ito kasi guys, kung napapansin nyo, di ba, pagka nagda-drive tayo, kahit lumiko tayo ng pakaliwaman or pakanan, yung manibela natin, bumabalik siya sa gitna. Dahil po yan sa caster alignment. Parang katulad po ito ng sa bisikleta. Kung mapapansin nyo yung unahang gulong ng bisikleta na nakakabit sa fork or dun sa tinidor ng bisikleta, may angle din ng fork na positive caster. For the same reason na mas madali din kasi itong i-control kung ganito ang geometry. So same thing po yan sa mga sasakyan natin. Most ng mga passenger cars ay mga naka-positive caster para mas stable ang driving. Kahit hindi tayo masyadong mag-effort, ang mga sasakyan po natin ay able na umandar in a straight line. Tapos every time naliliko tayo, mas stable din at saka mas safe. After mong gawin yung turn, kusa nang bumabalik yung manibela sa gitna. Ang pangatlong alignment naman po ay yung tinatawag na toe. Ito naman po ay mas madaling manotice kapag sa top view. Kapag toe out ay parang magkagalit po yung dalawang gulong. Yung kanang gulong ay nakatutok sa kanan, pagkatapos yung kaliwang gulong ay nakatutok naman sa kaliwa. Kapag naman toe in, ay para namang gustong magsalubong ng dalawang gulong dahil yung kanang gulong ay nakatutok papunta dun sa gitna, ganun din naman yung kaliwang gulong nakatutok papunta sa gitna. At malaki po ang naging epekto nito lalo na kapag nagdadrive tayo ng mabilis. Yung mga race cars na lumalaban ng karera sa circuit, nakasetup yan ng medyo naka-toe out para mas kapit yung mga gulong sa mga tight corners. Pero most ng mga passenger cars ay nakasetup naman ng medyo naka-toe in. Dahil hindi naman natin kailangan lumiko ng high speeds, mas preferable ang toe in para mas madaling iliko ang manibela.
Ngayon guys, itong tatlong klase ng alignment na ito ay nawawala sa ayos kalaunan. Kumisa may nasisirang pyesa or kumisa naman may lumuluwag. Ideally, mas maganda po na ipacheck nyo ito at least every 2 years. Pero mas maganda kung every year ipapacheck nyo ito. Tapos idagdag ko na rin guys na pag nagpa-wheel alignment kayo, isabay nyo na rin na i-rotate yung mga gulong. Ibig ko po sabihin ay yung mga nasa kanang gulong, ilipat nyo sa kaliwa. Pagkatapos yung nasa harapang gulong, ilipat nyo naman sa likod. Yan po ay para masiguradong pantay-pantay na mapupudpud yung mga gulong. Tapos, re-remind ko na rin kayo na sakaling magpapalit kayo ng mga gulong or ng mag wheels, huwag nyo pong kakalimutan na ipa-computerize wheel balancing ito. Kasi guys, yung mga bagong gulong at saka mga bagong mags, hindi po yan siguradong balance na agad, kaya kailangan niya i-balance. At kapag yan po ay ginamit nyo nang hindi nakabalance, pwede po yan mag-vibrate, lalo na kapag matulin ang andar nyo. Nagiging dahilan din po yan para magkaroon ng uneven wear yung mga gulong. So guys, I hope na naipaliwanag ko ng maayos itong mga tungkol sa wheel alignment. As always, huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like, mag-share. Tapos doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button, pati na yung notification bell. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!